Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Ate Sin para sa ating spiritual breakfast. Ang pagsasaluhan po natin para sa umagang ito ay mula sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 16. Asin at ilaw. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapapurihan ang inyong amang nasa langit. Purihin po ang salita ng Diyos na ating binasa. Nakakagalak sa Panginoon na tayo bilang kanyang nilikha, meron pong dahilan, meron pong layunin. Diba? Naitanong na po ba natin sa ating sarili pag tayo haharap sa salamin, Lord, bakit mo ba ako nilikha? Ano ba ang iyong layunin sa pagkalikha mo sa akin? Ano ba yung aking dahilan? Bakit mo ako pinili? Yan po yung pamagat na ating pag-uusapan ngayon. Created for a purpose, called for a reason. Katulad nga po ng sinabi dito kanina, binasa natin kanina, yung asin, di ba? Isang maliit na bagay na nilikha ng Diyos na ang kanyang pakinabang ay yung alat. Kapag nawala na raw po yung alat, ito ay tatapak-tapakan na lamang, pwede nang tapak-tapakan ng tao. So ibig sabihin, nawawala na siya ng kabuluhan. So ang bawat nilikha ng Diyos ay may mga pakinabang. At yun po yung dapat nating alamin. Tayo, tinanong natin sa Panginoon, Lord, ano ba ang dahilan? Bakit mo ako nilikha? At alam ko po na bawat isa sa atin ay mayroong tugon ang Diyos. Lahat tayo ay mayroong pakinabang sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Katulad din ng asin. Diba? Yung asin, yung alat niya ang nagbibigay pakinabang. Alam niyo po ba na napatunayan ko po yung pakinabang ng alat ng asin? Dahil nung nakaraang buwan ako po ay nag-self-quarantine at sa aking pagsa-self-quarantine ay 3 times a day po akong nagsusuob. At sa bawat pagsusuob, ang aking pong hanap lagi ay asin. At kapag yung asin na yon ay nalanghap ko na kasama ng mainit na tubig, napakalaking ginhawa sa aking paghinga. Yung alat niya at yung init ng tubig, yun po yung nakatulong sa akin para ako ay gumaling agad. So, ganong kapakinabang ang asin. Nagbibigay kagalingan. Diba? At ito rin ay nagpapanariwa sa mga isda, sa mga karne. Diba? Nagbibigay ito ng kasariwaan. Hindi mabubulok ang anumang isda o karne kapag ito ay nilagyan na ng asin. Kaya't ang Diyos, tayo ay nilantulad sa asin at maging sa ilaw. Asin ng sanlibutan ito at ilaw ng sanlibutan ito. Bakit po? Sabi nga, ang sanlibutan ito ay nagkakaroon na ng pagkabulok dahil sa patuloy na pagkakasala at pagiging abala ng tao sa mga makamundong gawain, na nawawalan na sila ng time, nawawalan na tayo ng panahon para mapag-ukulan naman natin ang Panginoon. So, tayo bilang asin ng sanlibutan ito, sabi nga, tayo yung gagamitin ng Panginoon upang hindi mabulok ang sanlibutan ito sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ano po yung misyon natin? Ano po yung gagawin natin? Ang gagawin po natin
ay maging mabisang preservative na kung saan ito yung magpapanariwa sa pananampalataya ng mga taong nanghihina, sa mga taong nalilihis ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Yun po yung isang misyon natin. Ito pa isang misyon natin. Tayo yung mag-e-encourage. Diba? Maging encourager tayo sa mga tao na pinanghihinaan ng loob. Lalo na sa mga panahong nararanasan natin ngayon, ito sa mahirap na sitwasyon ng pandemic na ito. Ang ating pong kayang magawa ay patuloy na magbigay tayo ng kalakasan para sa kanila. Kagaya nga nasabi ko kanina, yung asin, pag nilanghap na yon kasama ng mainit na tubig, lumuluwag yung aking paghinga. So ganun din po yung ating maging role doon sa ating mga kapatid o sa ating sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay na nakakaranas ng kabigatan sa kanilang puso sa panahong ito. Diba? At bilang asin, tayo rin po ay makatulong para makagamot sa mga broken-hearted, sa mga sugatang puso, na kung saan ay nakakaranas sila ng mga sakit na kailangan nila ng somebody o ng isang tao na pwede nilang pagsabihan, pwede nilang hingahan, pwede nilang maging shoulder to cry on. Yun yung isang role na pinagagawa rin ng Panginoon sa atin, na tayo ay magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong nakakaranas ng mga kabigatan sa kanilang puso at sa kanilang kalooban. Kasi akala ba natin ang sakit lang ngayon ay COVID? Akala ba natin ang sakit ngayon lang na ay yung physical? Marami pong sakit ang pwede nating maranasan. Diba? At ito pa, ang isang pagkatawag ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na tayo maging ilaw sa madilim na mundong ito, na makapagbigay pag-asa sa mga taong walang direksyon ang buhay. Hikayatin sila na mangarap, umasang posible ang pagbabago. Patotohanang mayroong tunay na Diyos na kayang gumawa sa mga imposibleng bagay o sa mga imposibleng pangyayari. At tandaan po natin na ang pagbabago ay manggagaling sa ating Panginoong Hesus kapag siya ay ating pinaniwalaan at tinanggap natin siya sa ating buhay. Siya kasi yung nagbago ng buhay ko. Siya rin yung magbabago ng buhay mo. At siya rin ang magbabago ng buhay ng mga taong ilalapit natin sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Tandaan po natin, ang ating Diyos, mahal na mahal niya ang lahat ng Kanyang nilikha. Kasama na po tayo doon, tayong tao. Mahal niya ang mga makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Diba po? So, ang pagkakamali ay dapat lang po natin itong itama at hingi ng tawad sa Diyos. Diba? Kaya po, tayo ay nilikha dahil ito yung ating dapat ginagawa. Abutin ang mga tao na nawawala ng pag-asa, abutin ang mga tao na mayroong mga kasakitan na nararanasan sa kanilang buhay, maging ito man ay pisikal, maging ito man ay emosyonal, o kung anumang klase ng karamdaman o anumang klase ng sakit, makapagbigay tayo ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila, at magbigay rin tayo ng pag-asa sa mga taong nadidiliman bilang ilaw na sinasabi ng Panginoon, yung kaliwanagan ng salita ng Diyos na natututunan natin sa ating mga binabasa sa Bible, ito po'y maibahagi natin para sa iba. So, purihin po ang Diyos dahil nilikha tayo, dahil mahalaga tayo sa Kanya. Nilikha niya tayo para maging pakinabang tayo para din sa iba. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord, purihin ka, Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Pinili mo kami para sa iyong layunin, tulad nga rin po ng asin at tulad ng ilaw
upang kami maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian, upang kami, Panginoon, ay makatayo para sa iyong kapurihan. Lord, sa bawat ginagawa namin, alam namin, Panginoon, na ito yung nais mo, Panginoon, na aming lakaran. Ito yung nais mo na aming gawin. Abutin, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na nahihirapan sa panahong ito, naguguluhan sa panahong ito, at higit sa lahat, Panginoon, sa mga taong nawawala ng pag-asa sa panahong ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.